Within the day project na naman tayo at ang kulay ni Bossing, chameleon gray na nag-iiba yung kulay. Kita nyo naman mga kadip, hindi lang isang kulay o dalawa ang palalabasin natin sa project na to. Kaya kung interesado ka kung paano natin to ginawa, tara, samahan nyo kami! Ito nga pala yung status ng unit ni Bossing. May mga konting gasgas at mabuti na nga lang may decal si Bossing. Pero dahil within the day to, challenge na naman to para sa atin. Walk-in nga pala to sila Bossing mga kadip, hindi sila naka-schedule. Pero sino ba naman tayo na para tanggihan sila Bossing na nag-effort pa talagang dumayo from Bulacan? Teka, mukhang napapansin ko puro mga taga Bulacan yung ginagawa natin ha. Kasi yung mga vlog na in-upload natin ng mga nakaraan, mga taga Bulacan din. Si Boss Teng nga pala mga kadip ang magkakalas ng unit nila Bossing at pagka-pass break sa atin sa production, hindi na kagad pinatagal nila Boss Roland yan. Nilihan na nila isa-isa at ako naman, ni-repair at minasilyahan ko na yung mga dapat masilyahan sa mga panel ni Bossing after nilang liyahin. Syempre pagkatapos ng prep, liliyahin pa natin ulit yan pero hindi ko na ipapakita ha. I-apply na natin rekta yung ating primer surfacer para madali tayong matapos. Napaka-limited po kasi ng oras natin para i-flex natin bawat stage ng trabahong gagawin natin dito sa project ni Bossing. At na matapos natin ma-flash off mga kadip, syempre rekta naman tayo sa pag-apply natin ng base coat na maihahawig natin sa stock color ni Bossing. At syempre dahil maglalagay tayo ng konting twist, kailangan solid color sila para mas madali nating mapalabas yung chameleon effect na ilalagay natin at natapos na tayo mag base coat mga kadip. At after nyan, dito na natin i-apply yung chameleon effect. Medyo kakaiba daw kasi ang gusto ni Bossing kaya nag-try tayo or nag-experiment tayo ng ibang chameleon na ilagay. Bagay na kayo na din ang humusga kung maganda ba talaga. Syempre hindi magiging quality yung trabaho natin kung hindi natin itatap coat to ng ating high solid clear. Dito mas napalabas na natin yung chameleon effect niya nung nalagyan na natin ng clear mga kadip. At eto naman sila nung natuyo na. Tingnan nyo kung ilang kulay yung lumalabas mga kadip. Hindi lang basta typical na blue violet lang na karaniwang nagagawa natin noon. Tingnan nyo ngayon may mga bronze, may pink, may purple, tapos parang may nag-gold pa na nag-green. Ewan ko ba? Iba pa rin talaga kasi kapag nag-i-experiment ka ng mga ganitong kulay. Noon kasi mga kadip, mahaba yung oras natin mag-try-try ng mga ganitong kulay. Ngayon kasi medyo konti na lang yung oras natin para makapag-explore pa ng mga kakaibang kulay. Mabuti na rin talaga meron tayong mga kadip na kagaya neto ni Sir na pinagkatiwala sa atin yung motor niya na bahala na daw tayo sa kulay basta gray. O siya, i-flex na natin yung unit ni Bossing. Pero bago yan, nais ko muna magpasalamat sa mga nagpasalang sa atin sa PWH Marcos Highway. Simula nung nag-opening tayo dito sa bagong branch natin na to, ganitong senaryo palagi yung nadadatnan ko every time na pupunta ako dito. Kaya ang masasabi ko lang talaga, to God be the glory. Dahil kundi dahil sa grasya ng Panginoon, hindi mangyayari yung mga ganitong bagay. Sino ba naman kasi tayo para pilahan, dayuhin at pagkatiwalaan ng mga unit nila Bossing? Aminin man natin sa hindi, kung tayo lang o galing lang natin, hindi natin to magagawa. Kaya maraming salamat po sa mga nagtiwala. Heto na nga pala yung final output natin mga kadip, yung interview kasi natin kay Bossing. As usual, hindi na naman natin malaman kung saan natin nilagay. Pero base naman kay Bossing, satisfied daw siya at nakuha naman daw natin yung gusto niya mangyari sa unit niya kay Bossing. Pa-comment na lang dito kung talagang nasatisfy namin kayo. Muli, maraming salamat sa mga nanood at sa mga gusto magpa-powder coat at ganitong kulay ang gusto nila. Hayaan nyo, ginagawa na natin ang paraan yan. Maraming salamat mga kadip sa mga nanood ng vlog na to. So paano? Kita-kits next vlog. To God be the glory.